Karina, bakit ka napatawag? Tanong ni Paul, ang boyfriend ni Karina. Bumuntong hininga siya nang marinig ang boses ng binata. Paul, nasa kwarto ako ngayon. Nilak nila ako rito. Hindi nila ako paalisin. Ang mga magulang ko, galit talaga sila sa akin. Ayaw nilang tanggapin ang relasyon nating dalawa. Gumawa tayo ng paraan. Magtana na lang kaya tayo. Ayaw kong paghiwalay nila tayo. 20 pa lang ng panahong yon si Karina. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Gayunpaman, alam niyang hindi na rin naman siya bata. Mahal niya si Paul at sigurado siya sa binata. Wala na siyang pakialam kahit ano pang sabihin ng kanyang mga magulang. Sandaling hindi nagsalita si Paul. Halos maramdaman ni Karina ang pag-aalinlangan ng binata. Hindi ko alam, Karina. Alam mong hindi tayo basta-basta papayagan ng mga magulang mo. Hindi tayo pwedeng basta nalang magtanan. Baka hanapin lang nila tayo. Ayokong... hindi. Putol ni Karina at tiningnan ang labas ng kanyang bintana. Hindi nila tayo hahanapin. Pinag-isipan ko na to. May plano ako. Naririnig ni Karina ang pagbuntong hininga nito at baka sa boses ang pag-aalala. Ayoko ng ganito. Pinag-usapan natin ang pagtatanan noon, Karina, at alam mong ayoko nun. Gusto kong matanggap tayo ng mga magulang mo. Paano kung may mangyari? Baka makuha ka nila at may gawin pa silang masama sa akin. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Alam niyang natatakot si Paul. Siya rin naman, ngunit hindi siya maaaring manatili doon. Hindi habang sinusubukan ng kanyang mga magulang na paghiwalayin sila. Ayokong palagi na lang nilang kinukontrol ang buhay ko. Namumuo ang mga luhang sabi ni Karina. Kung magkasama tayo, hindi nila tayo mapipigilan. Malaya tayo, Paul. Please, lumayo na lang tayo sa lahat ng to. Nagkaroon muli ng mahabang katahimikan bago muling nagsalita si Paul. Karina, hindi ko alam kung handa na ba tayo para dito. Mayaman kayo. Kaya ka nilang hanapin kahit saan. Hindi ka basta-bastang pababayaan ng mga magulang mo pagkatapos mong tumakas. Paano kung sila... Hindi. Makinig ka. Muling putol ni Karina at mas determinado na. Magkikita tayo sa bus station mamayang gabi. Hahanap ako ng paraan para makatakas dito sa bahay namin. Hindi nila malalaman. Sasakay tayo sa unang bus na aalis. Walang plano, walang patutunguhan. Tayo lang. Pupunta tayo sa malayong kaya nating abutin. At isusumpa ko na hindi nila tayo mahahanap. Please, kaya natin kung magkasama tayo. Ano, gusto mo ba paghiwalay na lang nila tayo? Akala ko ba ipaglalaban mo ko? Karina, sigurado ka ba dito? Natatakot ako. Mahinang pag-amin ni Paul. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Paano kung itakwil ka nila? Maghihirap ka lang. Sinuklay niya ng mga daliri ang kanyang buhok. Wala na akong pakialam kahit itakwil nila ako. Okay lang na maghirap ako basta kasama kita. Sigurado na ako, Paul. Hindi ako naging masigurado sa anumang bagay sa buhay ko ng ganito. Hindi ko nahahayaang kontrolin pa nila ako. Magkasama tayo at yun lang ang mahalaga. Isang katahimikan na naman ang dumaan bago bumuntong hininga si Paul. Okay, sige, pupunta ako sa bus station. Bumilis ang tibok ng puso ni Karina. Thank you. I love you, Paul. Mahal din kita, Karina. Magkita tayo sa istasyon ng bus. Mag-ingat ka. Gagawin ko rin. Ikaw rin. Bulong niya bago tapusin ang tawag. Saglit na tinitigan ni Karina ang kanyang cellphone. Kinakabahan siya sa kanyang gagawin pero desidido na talaga siya. Gusto niya lang siya ang may kontrol sa kanyang buhay. Iiwan niya na ang lahat at magsisimula ng bagong buhay kasama si Paul. Malayo sa kanyang mga magulang, sa mga batas ng mga ito at mula sa mga inaasahan sa kanya. Kinagabihan, nakaupo si Karina sa isa sa mga bench sa bus station. Mahigpit na niyang hawak ang kanyang cellphone habang nasa tabi ang mga gamit niya. Panay ang tingin niya sa orasan sa screen ng cellphone. Bakit ang tagal niya? Mahinang usal ni Karina. 1 oras na ang nakalipas nang magkasundo silang magkita. Pero wala pa rin talaga ang binata. Sinubukan niyang isantabi ang pag-aalala. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, bawat oras na natatapos, nagsimulang maubos ang pag-asa ni Karina. Lumipas ang 2 oras, pagkatapos ay 3, muli niyang dinayal ang numero ni Paul
Nagre-ring lang ngunit walang sumasagot. Paul, bulong ni Karina sa sarili. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung nagbago ang isip niya? Please Paul, huwag mong gawin sa akin to. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Karina at nagbabantang bumagsak. Pinunasan niyang mga yon at sinusubukang manatiling kalmado. Itinaya niya ang lahat para sa planong iyon. Nilabanan niya ang mga magulang niya. Sinira ang tiwala ng mga ito. At magiging parang walang kabuluhan ng lahat kapag hindi sumipot ang kanyang boyfriend. At magiging parang walang kabuluhan ng lahat kapag hindi sumipot ang kanyang nobyo. Paul! Bulalas ni Karina nang makitang binata. Pabilis na napatayo si Karina, naninikip ang dibdib sa magkahalong ginhawa at pagkabalisa. Habang papalapit siya, napuno ng luha sa tuwa ang mga mata niya. Tumakbo siya papalapit sa binata at mahigpit itong niyakap. Akala ko hindi ka na darating. Basag ang boses na sambit ni Karina. Nasaan ang mga gamit mo? Kailangan na nating umalis. I'm sorry, Karina. Mahinang saad ni Paul. Seryoso at iniwasan ang kanyang tingin. Hindi ko gustong saktan ka. Napakurap si Karina at sinubukang intindihin ang sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? Paul, naghintay ako ng ilang oras. Pero okay lang kahit natagalan ka. Ang mahalaga na karating ka pa rin. Umalis na tayo, ha? Napabuntong hininga si Paul. Hindi ko kaya, Karina. Itong plano, hindi to ang sagot sa mga problema natin. Bumigat ang hininga ni Karina. Anong ibig mong sabihin? Aalis na tayo ngayon. Magkasama na nga tayo, oh. Ano bang sinasabi mo? Nagbaba ng tingin si Paul. Gusto kitang makasama, Karina. Pero hindi ganito. Hindi ka basta-bastang makakatakas sa lahat. Hindi mo matatakasan ng mga magulang mo. At asahan na magiging maayos lang ang lahat. Kung aalis tayo, hahantong ka lang sa pagiging mahirap katulad ko. Magiging dukha ka lang kagaya ko at walang kinabukasan. Pagtatawanan ako ng mga magulang mo at hindi ka nila susuportahan. Hindi ako papayag na gawin mo yon. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay mo para sa akin. Umiling si Karina at nagbabadyang muling tumulo ang mga luha. Hindi, Paul. Wala akong pakialam sa alinman sa mga yon. May pakialam ako sa atin. Sa pagsasama nating dalawa. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Hindi natin kailangan ng iba pa. Lumambot ang mukha ni Paul, ngunit puno pa rin ng pagdududa ang mga mata. Inabot nito ang bag niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako sasama sa'yo, Karina. Hindi ka rin aalis ngayon. Iuwi na kita. Tahimik na sabi ni Paul at halos humihingi ng tawad ang boses. Hindi maayos ng pakikipagtana ng lahat. Lalala lang ang sitwasyon nating dalawa. Naninikip ang dibdib ni Karina sa matinding kirot. Hindi, Paul. Pakiusap, umalis na lang tayo. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Pwede tayong magkasama. Mabubuhay tayo ng sarili nating buhay malayo sa kanila. Pwede tayong magsimula ng bago. Huminga ng malalim si Paul. I'm sorry, Karina, pero hindi ako papayag na itapon mo ang lahat. Kung tutuusin, mga bata pa lang naman tayo. Kailangan mong harapin ang mga magulang mo at kausapin sila. Hindi ka basta-basta makakatakas dito. Hindi tayo pwedeng maging masaya gaya ng iniisip mo. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Karina at nadudurog ang kanyang puso. Paul, gusto lang kitang makasama. Gusto kong maging malaya sa lahat ng to. Ayaw nga ni na mama at papa sa relasyon nating dalawa. Pinaglalaban kita. Kaya bakit hindi mo magawa sa akin, Paul? Marahan, pagkatapos ay mariin na pinisil ni Paul ang kanyang kamay. Gusto rin kitang makasama, pero hindi ganito. Tama na, masisira ang kinabukasan mo at itatakwil ka lang nila. Sumama ka sa akin. Iuuwi na kita. Gusto niyang maniwala na maaaring maayos ang lahat. Ngunit sa sandaling yon, nakatayo sa madilim na liwanag ng istasyon ng bus, hindi na siya sigurado kung ano ang paniniwalaan. Namalayan na lang ni Karina ang sarili na nakatayo sa tapat ng gate ng bahay nila. Mahigpit na nakahawak ang kanyang kamay sa kamay ni Paul. Nadama niya ang bigat ng lahat at natatakot na siya sa kung ano pa ang pwedeng mangyari. Natatakot ako. Mahinang sabi ni Karina kay Paul. Paano kung hindi pa rin nila tayo matanggap? Hindi ka nila matatanggap, Paul. Sigurado ako ron. Iniisip nila na isa ka lang mahirap na tao na hindi karapat-dapat na makasama ako. Lumingon si Paul sa kanya at marahang pinisil ang kanyang kamay. Karina, huwag ka mag-alala.
Magtiwala ka lang sa akin. Magiging okay din ang lahat. Sa kabila ng katiyakan sa boses ni Paul, hindi pa rin mapakali si Karina. Kilala niyang mga magulang na palaging may palatuntunan sa kanilang magkapatid. Sa kanilang dalawa ni Nicole, si Karina ang palaging masumusunod habang si Nicole ang palaging matigas ang ulo. Pero nang makilala niya si Paul, nagbago lahat ng nais ni Karina. Pakiramdam niya nakalaya siya sa hawla. Tila nawala siya sa mahigpit na hawak ng mga magulang niya. Sa nanginginig na hininga, tumayo siya at sinubukang alisin ang kanyang takot. Okay, tara na. Tinahak nila ang daan patungo sa pintuan. Pagpasok pa lang nila, nakita niya na agad ang kanyang mga magulang. Malamig at seryoso ang ekspresyon ng kanyang ama. Samantala, halatang dismayado naman ang mama ni Karina. Karina! Matalas ang boses ng papa niya. Sa inyong dalawa ni Nicole, hindi ko inaasahan na ikaw ang susuway ng ganito kalala. Napalunok si Karina. Kinuha ng isang kasambahay ang bag niya na hawak ni Paul. Salamat Paul sa pagpapabalik sa aking anak. Kahit pa ikaw ang nagsimula ng lahat ng problema kay Karina. Sabi ng kanyang ama at may bahid pa ng panunuya. Umismit si Paul at matamang tiningnan ng papa niya. Nasaan ang pinag-usapan natin? Kumunot ang noo ni Karina at tumingin sa boyfriend niya. Natulala na lang siya nang bitiwan ni Paul ang kanyang kamay. Natigilan siya at tumingala sa binata. Pagkalito at sakit ang kumalat sa mukha ni Karina. Anong ginagawa mo? Mahina niyang tanong. Anong pinag-usapan niyo ng mga magulang ko, Paul? Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang iabot ng ama niya kay Paul ang isang makapal na sobre na may lamang pera. Walang pag-aalinlangan yung tinanggap ni Paul. Wala mo lang siyang ekspresyon na makita sa mukha nito. Pagkatapos, walang sabi-sabi tumalikod si Paul at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan. Paul, usal ni Karina at tumingin sa mga magulang. Ano po yon? Bakit niyo po binigyan ng perang boyfriend ko? Napailing naman ng kanyang ama. Bakit hindi mo tanungin? Paulit-ulit na naming sinabi sa'yo, pero hindi ka nakikinig na mukhang pera ang Paul na yan. Umiling si Karina. Hindi ako naniniwala sa inyo. May ginawa kayo. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Iha, bakit hindi mo habulin at itanong mo sa kanya ng diretsyo? Palalagpasin na namin ang ginawa mong to. Pero mabuti na lang at ginawa mo. At least, lumabas ang tunay na kulay ng Paul na yan. Mabilis na tumalikod si Karina. Hinabol niya si Paul sa labas. Naabutan niya ito at hinawakan ng braso. Hindi Paul, huwag kang umalis ng ganito. Sigaw niya at mahigpit na yumakap sa binata. Bakit mo tinanggap ang pera? Bakit mo gagawin yon? Hindi ka ganitong klase ng tao, di ba? Paul, kilala kita. Karina, sabi ni Paul at puno ng panghihinayang. Minahal kita, pero hindi ko na kayang ipaglaban pang relasyon nating dalawa. Kung mananatili ako, itatakwil ka at maghihirap ka lang. Hindi ko hahayaang mabuhay ka ng ganyan at kasama pa ako. Wala tayong mapapala pareho. Hindi ko kayang magmahal ng babaeng walang-wala. Dahil alam mo namang walang-wala rin ako, di ba? Naninikip ang dibdib ni Karina at nagulo ang isip sa mga sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Kung ganun, tama si na mama at papa? Talaga bang sa pera lang? Bumaba ang tingin ni Paul at napailing. Walang binigay na choice sa akin ng parents mo kung dito lang, Karina. Magpasalamat ka na lang na hindi masisira ang buhay mo dahil sa akin. Mas gusto ko pang tanggapin ang pera kaysa makasama ka pero itinakwil ka nila at naghihirap ka. Kasi ibig sabihin, pareho lang din tayong maghihirap nun. Gusto ko ng best para sa'yo. Pero gusto ko rin naman ng maayos para sa akin. Gusto ko lang na maghanap ng ibang babae. Yung kahit mayaman sila, hindi ako pahihirapan ng ganito katulad ng mga matapobre mong magulang. So, kung mahirap ako, hindi mo ako mamahalin? Nanginginig ang boses ni Karina at hindi makapaniwala. Mataimtim na tumango si Paul. Oo, hindi kita kayang mahalin kung mahirap ka. Kaya kita nagustuhan nung una pa lang kasi mayaman ka, Karina. Mahal ko ang babaeng ikaw. Pero minahal ko rin ang kayamanan na meron ka. Malakas niyang sinampal si Paul kasabay ng pagtulo ng panibago niyang mga luha. Mukhang pera ka nga. Kung wala ako,
Hindi mo ko mamahalin. Walang hiya. Bakit hindi ko ito nakita nun? Bulag na bulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Yun naman pala. Tama ang mga magulang ko. Minahal kita, Karina. Maniwala ka o sa hindi, minahal kita. Sabi ni Paul at mataman siyang tiningnan. Pero hindi kita kayang mahalin kung hindi ikaw ang babaeng kailangan ko. Kung mahirap ka, hindi na ikaw ang parehong babaeng ginugusto ko nung una pa lang. Natigilan si Karina at nanginginig ang katawan habang pinagmamasdan itong tumalikod. Hindi siya makapag-isip ng tama. Wala siyang ibang maisip kundi ang sakit na dinulot ni Paul sa kanya. Nang bumalik si Karina sa bahay ng kanyang mga magulang, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak at matulala. Napailing ang ama ni Karina. Gusto ka lang ni Paul dahil mayaman ka, Karina. Gusto kang mapangasawa para umayos din ang buhay niya. Nang binigyan namin ng pera, hindi man lang tumanggi. Ganyang klase ba ng lalaki ang gugustuhin mong makasama habang buhay? Hindi namin hahayaang gawin mong muli ang pagkakamaling to. Wala siyang pakialam sa'yo. Pera mo lang ang gusto niya. Sana itanim mo yan sa utak mo. Ang bata mo pa. Ni hindi mo pa natatapos ang kolehiyo. Walang sinabi si Karina. Sobrang wasak ang puso niya para makipagtalo pa. Namamanhid na yata siya sa sakit. Unti-unting pumapasok sa kanyang isip at puso na hindi siya minahal ng totoo ni Paul. I'm sorry po. Mahinang sabi ni Karina. Hindi ko na po uulitin. Pangako ko po sa inyo. Bakit walang signal dito? Ano bang klaseng lugar to? Bakit hindi matrack ng Waze ang mansyon ng mga Montreal? Bulalas ni Karina habang nagmamaneho. Lubak-lubak ang daan, kaya mas lalo siyang nahirapan mag-drive. Ilang sandali pa, biglang tumigil ang kanyang sasakyan. Sinubukan niyang i-restart ang engine, ngunit walang nangyari. Napabuntong hininga si Karina sa pagkadismaya. Ano ba namang klaseng kamalasan to? Lumabas si Karina ng sasakyan at binuksan ang hood. Sinulyapan niya ang makina pero hindi niya naman sigurado kung alin ang dapat na ayusin. Hindi siya mekaniko at wala siyang ideya kung paano aayusin ang sasakyan niya. Sana pala nagdala na lang ako ng driver. Nakakainis naman. Sinapo niya ang kanyang noo. Tiningnan ni Karina ang kanyang cellphone at umaasang may signal. Pero wala pa rin. Great! Just great! Paano na ako hihingi ng tulong nito? Pinagmamasdan niya ang paligid na tanging mga huni lang ng ibon ang kanyang naririnig. Halatang hindi pa gaanong develop ang lugar. May mga bahaging kalsada na at mayroon din namang mga lubak-lubak pa. Nakatiwangwang lang ang kahabaan ng kalsada na para bang walang dumadaan kahit isa. Wala rin naman siyang bahay na nakikita. Maling desisyon na pumunta ako dito ng mag-isa. Sana nagpasundo na lang ako kay Gabriel para nasamahan niya ako sa ancestral house ni Mama. Napasandal si Karina sa kanyang sasakyan. Sinusubukang huwag pansinin ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Wala siyang pagpipilian ngayon kundi ang maghintay. Magdasal na sana may dumaan at mag-alok ng tulong. Isang oras nang nakalipas at nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Pumasok siya ng sasakyan at inabot ang kanyang tubig. Mabilis siyang umayos nang may narinig siyang malayong ugong ng isang sasakyan. Isang kotse ang natanaw niya. Finally, may dumaan na ring sasakyan. Bulalas ni Karina. Ngunit nang papalapit na ang sasakyan, natamaan ng driver ang isang maputik na bahagi ng kalsada. Nagdulot yon ng napakalaking alo ng tubig at putik. Lahat ng yon, tumalsik sa puting blouse at mukha ni Karina. Napasinghap siya at pinunasan ng dumi sa kanyang mukha. Mabilis agad na tumaas ang kanyang galit. Hoy, tingnan mo ang ginawa mo! Sigaw ni Karina habang nakatitig sa kotse na napatigil din. Lumabas sa sasakyan ang isang matangkad na lalaki na may masungit at gwapong mukha. Tila may magaspang nakatangian, ngunit kapansin-pansin ang magulong buhok. Magandang hulma ng mga panga at parang nanunuot hanggang buto niya kung makatitig. Nakasuot ito ng plain na t-shirt at kupas na maong. Sa isang maikling mga segundo, naramdaman ni Karina ang hindi inaasahang atraksyon sa kabila ng kanyang inis. Agad niyang iwinaksi ang iniisip. Walang lalaki, gaano man kagwapo ang makakapagpalimot ng galit niya sa mga oportunista na katulad ni Paul. Alam ko and I'm sure na nakita mo ako, pero hindi ka pa rin naging maingat. Sambit ni Karina at nanginginig ang boses sa pagkairita. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Ngumisi ang lalaki at hindi nabigla sa kanyang pagsabog. Sorry, hindi ko sinasadyang sirain ang araw mo. Akala ko naman tatabi ka dahil alam mo na nga na may tubig ang kalsada. Pero nagulat ako,
bigla mong hinarang ang braso mo. So, ako pa may kasalanan? How dare you? Humalukip-kip si Karina at pinandilatan ito. Nadumihan mong damit ko, pati mukha ko. Magsusorry ka pero hindi ka mukhang sincere. Lumawak ang ngiti ng lalaki at umikot para tingnan ang kotse niya. Ano bang gusto mong pasensya? Luluhod pa ako? Grabe ka naman pala, madam. Pero teka, bakit nga ba nandito ka? Malapit nang lumubog ang araw. Hindi ka dapat magpaabot ng gabi dito dahil mas lalong walang dumadaan. Teka, mukhang mas malaki ang problema mo. Sira bang sasakyan mo? Umabot sa rurok ang frustration ni Karina. Hindi niya nais na humingi ng tulong sa binata. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero wala siyang pagpipilian. Walang ibang tao sa paligid at hindi siya maaaring umupo doon habang buhay hanggang sa may ibang dumating. Hindi ko alam kung paano to ayusin. Hindi na gumagana ang sasakyan ko. Imporma ni Karina. Tumaas ang isang kilay ng lalaki at tiningnan ang makina ng sasakyan niya. Medyo malaki ang problema nitong sasakyan mo. Dapat dalhin na to sa talyer para maayos. Naitikom ni Karina ang kanyang bibig. Walang signal dito. Wala akong makontak. San bang talyer dito? Isa pa pupunta ako sa mansyon ng mga Monterreal. Kilala mo ba sila? Pwede mo ba akong tulungan makarating doon? Para at least mas madali sa akin na makahingi ng tulong. Tumango ang gwapong lalaki sa kanya. Talaga? Sakto, pupunta rin ako sa mga Monterreal. Sumabay ka na lang sa akin. Hatakin na lang natin tong sasakyan mo para madala sa talyer ni Mang Tonyo. Sa kabila ng inis, gumaan ang loob ni Karina. Wala siyang maraming choice, kaya tinanggap niya na lang ang alok. Natagpuan niya na lang ang sarili na nakasakay sa front seat ng sasakyan. Anong kailangan mo sa mga Monterreal? Para ngayon lang kita nakita dito. Tanong ng binata sa kanya. Kahit ayaw niyang sumagot pa rin siya dahil utang na loob niya sa binata ang pagkaalis doon. Nandito ako para sa work. Actually, may ancestral house ang mother ko. Mula pa sa great-grandfather niya. Pamilyar ka ba sa mga Ibanez? Marahan namang tumango ang binata. Ibanez ka? May ilan akong Ibanez na kilala rito sa amin. Pero bilang lang. Tapos wala na sila rito dahil lumipat na ng syudad. Tumango naman si Karina. Probably, kasi ang mga kamag-anak ng mother ko nasa city na rin talaga. Well, Tejada ang last name ko dahil sa father ko. Ngumiti ito sa kanya. Ako pala si Van. Van Serrano. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi na sumagot si Karina, kaya dinaan na lang ni Van sa tawa. Sige, Madam Tejada na lang ang tawag ko sa'yo. Napairap naman si Karina. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Monterreal, napansin ni Karina si Gabriel na nakatayo sa labas. Halatang nagulat ito nang makitang dumating siya kasama ni Van. Anong nangyari? Tanong ni Gabriel at mabilis na lumapit sa kanya. Bakit magkasama kayo ni Van? At anong nangyari sa damit mo? Bakit ang dumi mo? Mabilis na ipinaliwanag ni Karina ang sitwasyon. Nasiraan ako ng sasakyan sa kalsada. Tinulungan ako nitong lalaking to. Siya rin ang may dahilan kung bakit ang dumi ng damit at balat ko ngayon. Pasensya na ulit. Mahinang sabi ni Van sa kanya. Tumango si Gabriel at lumingon kay Van. Salamat sa pagdala sa kanya dito. Mabuti na lang, ngayon mo din na lang sasakyan ko dito sa mansyon. Kung hindi ka dumating, baka walang tumulong dito kay Karina. Tumango naman si Van at saglit na sumulyap sa kanya. Walang problema. Dadalhin ko na lang ang kotse ni Madam sa talyer ni Mang Tonyo. Tumalikod na lang si Karina at pumasok sa mansyon. Kailangan niya pang linisin ang sarili. Pagkatapos maligo at magpalit ng bagong damit, umupo si Karina sa hapagkainan para kausapin si Gabriel. Ayaw niyang isipin si Van pero curious talaga siya sa binata. Hindi niya maalis sa alaala ang alindog ng nakakainis na lalaki. At sa kabila ng kanyang pagkairita, isang maliit na bahagi kay Karina ang hindi maiwasang magtaka kung sino talaga si Van. Mula ba sa mayamang pamilya si Van? Tanong ni Karina kay Gabriel. Sinusubukang maging kaswal, ngunit hindi maitago ang pag-usisa sa boses. Tumawa ng mahina si Gabriel. Si Van? Hindi. Isa lang siyang mekaniko din sa talyer sa bayan. Hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Maagang naulila sa inat. Walang pamilya rito. Nakikita lang siya kay Manong Tonyo at mekaniko dun sa talyer. Tumango na lang si Karina at pilit tinatakpan ang kanyang pagkabigo. Hindi niya maitatanggi ang atraksyon na nararamdaman para sa binata.
Pero ang marinig na mahirap lang si Van, muling nagpatibay sa kanyang paniniwala na ayawan ang mga katulad ni Paul. Hindi niya na muling tatahakin pa ang daan na yon. Wala nang mahihirap na lalaki ang hahayaan niya sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ni Karina na isipin si Van. Hindi may pagkakailang tipo niya ang binata. Ngunit mabilis niya yung tinanggal sa kanyang isipan. Hindi na siya mahuhulog sa isang lalaking hindi niya kapantay ng estado sa buhay. Hindi na muli at hindi na kailanman. Magandang araw, Sir Gabriel. Ano pong sa inyo? Tanong ng asawa ni Mang Tonyo. Sumagot naman agad si Gabriel. Itatanong lang po namin kung naayos na po ba tong sasakyan ni Karina. Tiningnan ni Karina ang talyer na makalat at medyo madumi. Naamoy niya ang amoy ng grass at langis. Maya-maya may biglang tumawag sa cellphone ni Gabriel at lumayo ito at sinagot iyon. Naglakad-lakad naman si Karina sa loob. Wala namang nakakuha ng interest niya. Kunwari lang na tinitingnan niya ang kotse niyang nakapark sa loob. Pero mahina siyang napatili nang matakid siya ng isang bagay. Muntik na. Usal ni Karina at napapikit habang nakatuon ang kamay sa bintana ng sasakyan. Mabuti na lang, nakuha pa niyang balanse sa isang paa. Napabukaka nga lang siya at halos mapaluhod na ang isang tuhod. Aayos na sana si Karina ng tayo, pero kasabay pala ng pagbukaka niya kanina ang paglabas din ng nakahigang si Van sa ilalim ng sasakyan. Oh my gosh! No! Usal ni Karina at mabilis na umayos ng tayo. Hinawakan niya ng maayos ang laylayan ng dress. Namumula ang mukha ni Van hanggang leeg at natulala na lang sa kisame. Nasa langit na ba ako? Napapikit si Karina sa sobrang pagkapahiya. Shut up! Anong langit? Puting panty ko yung nakita mo. Pilit niyang pinagdikit ang mga hita niya. Para bang may magagawa pa yon, gayong nakita na lahat ni Van. Samantala, pinagulong naman ni Van ang higaan nito at bumalik sa ilalim ng sasakyan. Nagmamadaling lumabas ng talyer si Karina. Parang maiiyak na siya sa sobrang pagkapahiya. Kung hindi pa siya sinalubong ni Gabriel, hindi pa siya titigil. Bakit namumula ka? May problema ba? Tanong ni Gabriel sa kanya. Napalunok si Karina at pinilit na tumango. Maya-may lumabas na rin naman si Van. Madungis, may mga grasa ang katawan at mukha. Walang damit, pawisan, pero parang manginginig ang mga tuhod ni Karina. Pasimple siyang umiwas ng tingin nang makitang pasulyap-sulyap sa kanya si Van. Sinapo niya na lang ang kanyang ulo. Sa pagkakataong yon, mukhang delikado na naman siya sa madumi pero mas mukhang masarap na si Van. Karina, nandito ng sasakyan mo. Ang boses ni Gabriel ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Hindi pa handang sasakyan mo, madam. Nauutal na sabi ni Van, halatang hindi pa nakarecover sa nangyari kanina. May sakit si Mang Tonyo at mayroon pa akong iba pang sasakyan na ayusin. Bukas ko pa i-check at hindi ko alam kung kailan matatapos. Nahihiyaman, sinubukan niya pa rin maging kalmado. Alam mo ba kung gaano katagal bago ayusin? Sana bigyan mo ako ng days para alam ko kung kailan ko babalikan. Napakamot si Van sa batok. Magtatagal pa. Mayroon pa akong ibang sasakyan at motorsiklo na kailangang ayusin. Pero bukas, titingnan ko na. Humakbang si Gabriel at tumikhim. Well, Karina, may kailangan akong gawin ngayon. Kailangan kong bumiyahe agad papunta sa Maynila dahil sa importanteng bagay. Sinong sasama sa akin papunta sa ancestral house ng mama ko? Napabuntong hininga si Karina. Hindi ko alam kung saan yun, Gabriel. Hindi ako pamilyar sa lugar. Pasasamahan na lang kita sa kasambahay. Saad ni Gabriel. I'm sorry, important matter lang. Kailangan ko nang umalis agad ngayon. Bago pa siya makapagsalita, tumikhim na si Van na ikinagulat nilang dalawa. Alam ko kung saan yun. Pwedeng ako na lang ang maghahatid kay Madam doon. Hindi naman kalayuan dito ang mansyon ng mga Ibanez. Tumango si Gabriel. Salamat, Van. Sige, pakisamahan mo na lang to si Karina. Sige, alis na ako. Bye. Tatawag na lang ako kapag nasa Manila na ako para kamustahin ka. Tumango na lang siya. Nang makaalis si Gabriel, nilingon niya naman si Van. Gusto niya rin klaruhin ang nangyari kanina. Napakurap si Karina. Alam mo kung paano pumunta sa mansion, right? Tumango si Van. Alam ko ang lugar. Medyo mahirap puntahan pero maituturo ko sa iyo ang daan. Walang masyadong pagpipilian si Karina, kaya pumayag siya. Sige, pero bago ang lahat, about sa nangyari kanina,
Biglang nagsalita si Van at pakurap-kurap ang mga mata. Ano ba yun? Kung may gusto ka sa akin, pwede bang wag naman ganun? Alam kong taga-syudad ka, pero virgin pa ako. Nakakabigla naman ang ginawa mo. Pwede bang dahan-dahan lang? Nalaglag naman ang mga panga ni Karina. Anong tingin mo sa akin? Sinadya ko yon? Of course not! Napatid ako sa katawan mo. Hindi ko alam na nakahiga ka pala sa sahig. Kung may gusto akong lalaki, hindi ako bubuka ka sa harap niya at ipapakita ang panty ko. Ano naman kung virgin ka? Excuse me, virgin din ako at sa ating dalawa. Ako ang lugi kasi ako ang nakitaan dito. Lugi din ako. Hindi na virgin ang mga mata ko. Saka, hindi mo ko gusto? Parang nadidismaya pang tanong ni Van. Siyempre hindi. Napairap si Karina. You know what? Kalimutan na lang natin yun, okay? Napailing si Van at bahagyang natawa. Pwede ba? Kung magsusot ka ng dress, mag-cycling shorts ka naman. Hindi yung panty lang ang suot mo. Kung hindi safe, magsuot ka na lang ng pants next time. Paano kung ibang nakakita? Baka nadakma na yan. Nanlaki naman ang mga mata niya. Manahimik ka? Pero lumawak ang ngiti ni Van at nawala na ang hiya. Mabuti na lang. Ako ang nakakita ng nag-iisang bulaklak sa isang nakatagong hardin. Pasalamat ka, gentleman ako. At hindi madaling maakit sa babaeng bumubuka ka na lang bigla sa harap ko. Nakakadiri ang choice of words mo. Yuck! Napakabantot. Inirapan na lang ni Karina ang binata na ikinatawa nito. Sinamahan na nga siya ni Van papunta sa ancestral house. Yun nga lang, hindi niya alam na lalakarin nila. Palagi pa siyang iniinis ni Van sa mga pang-aasar nito. Hindi niya sigurado kung bakit tensyonado siya kay Van. Siguro dahil hindi niya matanggap ang katotohanan na type niya ang binata pero mahirap lang ito katulad ni Paul. Baka kapag pinatulan niya, lokohin na naman siya katulad ng ginawa ng una niyang boyfriend. Hindi mayaman, hindi pulido, ngunit hindi maikakailang kaakit-akit sa paraang nakakapagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Inakay siya ni Van patungo sa rock formation kung saan bumubulusok sa karagatan. Kapag duman tayo rito, sa kabila ng mansyon ninyo, kumunot ang noon ni Karina. Wala bang ibang daan? For sure, may kalsada naman to get there, right? Ginaya siya ni Van at pinaarte ang boses. May kalsada naman to get there, right? Hinampas na ni Karina sa braso ang binata. Tigil-tigilan mo ng pangiinis sa akin. Napipiko na ako sa iyo, Van. Tumawa naman ito. Sorry, hindi ko mapigilan. Nakakagigil ang kaartehan mo. Sarap mong pagmasdan kapag napipikon. Napairap si Karina at muling tiningnan ang rock formation. Mukhang delikado yan. Baka madulas at masaktan ako. Paano kapag nasugatan ng maputing legs ko? Hindi na magandang tingnan. Humalakak naman si Van. Huwag kang mag-alala. Bubuhatin kita kapag nadulas ka na. Tumaas ang isang kilay ni Karina. No, thank you. Hindi ko kailangan ng magbubuhat sa akin na isang lalaking mukhang kangaroo. At imposible na to lang ang daan. Paano nakakapunta dati ang mga kamag-anak ko sa mansyon? I'm sure may ibang daan, hindi mo lang sinasabi sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Van at hindi nawawala ang ngisi. Saglit na nakatayo doon si Karina at nakatingin sa mabatong daanan. Pagkatapos, nahagip ng kanyang mga mata ang mga bangka sa dalampasigan. Tumingin siya kay Van at itinuro ang mga bangka. Alam ko na, kung walang kalsada, baka bangka ang gamit nila. Mas safe kung bangka ang gamit kaysa sa rock formation dumaan. Kumausap na nga si Van ng bangkero. May nasakyan silang bangka. Habang umaandar, walang ibang ginawa si Van kundi ang asarin siya na ihuhulog. Pero nang lumakas na ang alon, hinaharangan siya nito ng payong pati sarili. Kaya nang makarating sa harap ng mansyon, basang-basa ang binata. Walang hiya ka talaga? Sabi mo walang ibang daan. Ano yung kalsadang yon? Bulalas ni Karina nang makita ang kalsada malapit sa mansyon. Natawa naman si Van at halatang nagpapalusot. Longkat yan. Naningkit ang mga mata ni Karina. Hindi na siya naniniwala. Naiinis siya pero gayon pa man, natatawa na rin dahil ang binata naman ang minalas sa kalokohan nito. Mukhang basang sisiw na ako. Natatawang sabi ni Van at piniga ang hinuban na t-shirt. Samantalang ikaw. Ano na naman? Tinaasan niya ito ng kilay. Humalakak si Van at napailing. Maganda pa rin. Itinago na lang ni Karina sa pag-iirap ang tuwang nararamdaman. Wala na talaga. Mukhang delikado na siya sa binatang hindi niya inaasahang makikilala.
Hindi makapaniwala si Karina kung gaano kalaki ang potensyal ng ancestral house ng kanyang ina. Pagkatapos ng mga linggo ng pagbe-brainstorm, gusto niya na talagang gawing hotel at beach resort ang property na yon. Dahil sa bagong dinedevelop na negosyo ng pamilya nila, nagpa siya si Karina na manatili sa bayang iyon. Gusto niya rin kasing mamonitor ang renovation. Ngunit kahit naabala siya sa mga plano, may isang tao na tila laging gumagawa ng paraan para mairita siya. Walang iba kundi si Van, parang kabute na sumusulpot kung saan-saan ang binata. Dahil ang asawa ni Mang Tonyo ang tagaluto ng mga pagkain ng mga trabahador sa renovation, sumasama talaga si Van. Kunwari tumutulong pero susulyap lang sa kanya. Hahanap ng dahilan para makita siya sa bawat araw. Wala namang ibang ginawa kundi ang asarin si Karina. Isang hapon, nagpa siya si Karina na mag-relax at magpaaraw habang nagpapalutang sa dagat. Kinuha niya ang libro na gustong basahin at isang hugis-wan na floater. Ngunit habang naghahanda siya sa paglusong sa kalmado ng tubig, bigla siyang nakaramdam ng paghatak sa kanyang braso. Gulat na umikot si Karina at nakita niya si Van na nakatayo roon. "Anong ginagawa mo?" Naiinis na tanong ni Karina. Umigting ang panga ni Van habang nakatingin sa kanya. Anong gagawin mo? Magsasunbathing ka dyan? Hindi mo dapat ginagawa yan dito. Nandyan lang sa tapat ang mga trabahador at ginugulo mo sila. Dinidistract mo dahil daig mo pang may fashion show dyan. Halos pinagpipiestahan ka nila sa bawat segundo. Huwag ka rito mag-swimming o magbilad. Napakurap si Karina at bahagyang nagulat. Hindi niya naisip na maaring pinagmamasdan siya ng mga trabahador. Pagmamasdan siya lalo na't siya lang naman ang nakatupis bikini na nagbibilad doon. Pero ayaw niyang aminin na may punto si Van. "Wala akong pakialam. Saka pakialam mo ba?" Naiiritang sambit ni Karina. "Nagpapahinga lang ako. Hindi ko nakasalanan kung madidistract sila sa akin." Anong sinabi mo? Walang pasabing hinila siya palayo sa tubig ni Van. "Ano ba, Van?" Medyo galit si Karina at sinusubukang tanggalin ang kanyang braso sa pagkakahawak nito. "Bitiwan mo nga ako. Ano bang karapatan mong pagbawalan ako na mag-swimming sa part na gusto ko? And excuse me? Baka nakakalimutan mo. Property ng pamilya ko kung saan ako magbibilad. Anong masama ron? Van, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Bitiwan mo nga ako." Pero hindi pa tapos si Van. Mabilis nitong tinanggal ang t-shirt na suot at itinutok yun sa kanya. Isuot mo to. Seryosong utos ni Van. Di ka lalabas dyan ng ganyan. Dyan ka magbibilad sa tapat pero suot mo ang t-shirt ko. Pinandilatan ni Karina ang binata. "Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nagbilad pa ako kung may suot pa akong damit. May gusto akong skin tone na i-achieve. Pabayaan mo ako. Isa pa, huwag kang magsabi dyan na parang may karapatan ka para diktahan kung ano ang gusto kong gawin." Hindi sumagot si Van. Sa halip, hinila siya nito patungo sa motorsiklo nito. Walang kahirap-hirap na binuhat siya sa likod at umupo ito sa kanyang harapan. "Saan tayo pupunta?" Naguguluhan niyang tanong. Sumagot naman agad si Van. Gusto mong magbilad ng nakabikini lang, di ba? Sige, pero sa ibang lugar mo gawin. Dadalhin kita sa paraiso ko. Masyadong nabigla si Karina para makipagtalo pa. Bago niya namalayan, umandar na ang motorsiklo ni Van palayo sa ancestral house. Ilang minuto lang ang biyahe at nakarating na sila sa mas liblib na parte ng isla. Para bang hindi pa natatagpuan at nakatagong maliit na paraiso lang ng bayang iyon. Kung titingnan pa nga, parang mga 3 o 2 bahay lang ang kasya roon. Wow! Mahinang usal ni Karina. Ang buhangin ay mas pino at mas pulbos pa. Animoy kasing puti na ng nyebe. Isang duyan ang malumanay na umindayog sa simoy ng hangin sa pagitan ng 2 puno. Sa di kalayuan, nakita ni Karina ang isang maliit na treehouse. Halatang kapag nasa itaas, tanaw na ang karagatan, ang paglubog ng araw. Bahagyang ngumiti si Van, lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. "Ito ang munti kong paraiso." Nagulat si Karina. "Parang gusto kong bilhin to, parang secret treasure ang datingan. Teka, pagmamayari mo tong lupain na to?" Marahang umiling si Van. "Oo, sa akin, kaya hindi ko ibinebenta." Natigilan si Karina. "Akala ko wala kang bahay. Pero bakit? Maaari mong ibentang lupang to, kumita ng maraming pera. Pwedeng makakita ka ng ibang property na mas gagandang buhay mo." Nakibit balikat si Van at nakatingin sa karagatan. "Ayokong magsimula ng buhay sa ibang lugar. Dito na ako lumaki. Gusto ko rin sana na dito ako magkaroon ng asawa at mga anak."
Dito na rin sana bubuo ng pamilya. Ilang taon na ako nag-iipon. Ang lupang to ay isang maliit na piraso lang pero alam kong pinaghirapan ko. Sunod ko namang balak, mapatayuan ko ng bahay para may bahay kami ng magiging future kong asawa at mga anak namin. Meron akong maliit na treehouse sa ngayon, kaya natutulugan ko rin. Nag-iisa lang ako sa buhay, kaya wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho lang. Natahimik sandali si Karina. Nakikita niyang isang binatang punong-puno ng pangarap at determinasyon sa buhay. Inakala niya na isa lang mekaniko si Van, na maloko at walang balak magseryoso sa buhay. Hindi lang ito nagtatrabaho para mabuhay. Nagtatrabaho ito para sa isang bagay na talagang gusto nito. At yon ay ang bumuo ng sarili nitong pamilya. Umakyat si Karina sa treehouse dahil napukaw ng kanyang pagkamausisa. Maliit lang ang space sa loob pero sobrang ganda dahil sa mga artistic na pagkakaukit ng mga kahoy. Kompleto rin ang mga gamit at may kama pa. Mukhang simpleng bahay na maliwalas tingnan na tirhan. Wow! Bulong ni Karina at gulat na nililingon ang paligid. Sobrang ganda nito, kahit treehouse pa lang. Ikaw bang gumawa ng lahat ng to? Tumango naman ito. Oo, ako paunti-unti at dahan-dahan hanggang sa nagkaroon na ako ng sariling tirahan. Hindi na ako nakikita na kay Manong Tonyo. Umawang ang bibig ni Karina at hinaplos ang haligi na kahoy. Hindi mo ba talaga binibenta to? Parang gusto ko rin tumira dito. Marahang tumawa si Van. Treehouse lang naman to, pero ito ay tahanan para sa akin. At may isa pa akong napagtanto. Ano naman? Tanong ni Karina sa binata. Matamis nang umiti si Van sa kanya. Maliit man o malaki ang bahay. Nang makita kita rito, madam, mas lalong naging tahanan ng lugar para sa akin. Hindi mapigilan ni Karina ang mapangiti. Isang maliit at tunay ng ngiti. Wala siyang masyadong inaasahan kay Van, pero alam niya sa sarili niyang nahuhulin na nito ang kiliti niya. Nang sandaling yon, ang mga inis unti-unti nang naglalaho. Maliit man ang lugar na yon at tila parang nasa sulok lang ng mundo, kasama ang binatang si Van. Parang yon ang pinakamalaking lugar na nagbibigay kulay sa buhay ni Karina. Simula ng araw na yon, mas lalong naging malapit si Karina kay Van. Unti-unti niyang nakikilala ang binata at kahit pigilan niya pa, unti-unti na rin nahuhulog ang damdamin niya kay Van. Van, ayoko! Tumatawang sabi ni Karina habang nakikipagkulitan sa binata. Pagod na ako. Time out muna. Tumatakbo sila ng mga nakayapak sa buhangin. Parang lumiit ang mundo sa kanilang dalawa. At wala silang ibang maisip kundi ang kaligayahan na namamagitan sa pagitan nilang dalawa. Sa unang pagkakataon pagkatapos niyang mahalin si Paul noon, nakaramdam muli ng kaligayahan si Karina sa piling ni Van. Nakaramdam muli ng kalayaan si Karina sa piling ni Van. Napasulyap siya kay Van. Sa treehouse tayo kakain mamaya, di ba? Naliliwanagan ang mukha nito sa papalubog na araw. Oo, naihaw ko ng mga isda kanina. Iinitin ko na lang mamaya, madam. Pareho silang bumagal sa pagtakbo habang tumatawa pa. Maya-maya'y huminto na sila habang hinahabol ang hininga. Parang natahimik ang mundo sa kanilang paligid nang magtama ang kanilang mga mata. Hinawakan ni Van ang kamay niya at dinala sa dibdib nito. Ang lakas, lalo na kapag nasa paligid ka. May maliit na ngiti sa mga labi ni Karina at bahagyang tinulak ang binata. Titibok ng malakas yan kasi tumakbo tayo. Lumambot ang mapaglarong kislap sa mga tingin ni Van. Isang tahimik na intensidad ang nakita niya roon. Napabuntong hininga si Karina. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. At bago niya pa tuluyang maproseso, humakbang na papalapit si Van. Hindi pa ako nagkakaroon ng first kiss. Biglang sabi ni Van. Ikaw, may first kiss ka na? Napayuko si Karina. Meron na. First boyfriend ko lang. Kaso niloko ako. Mukha siyang pera. Napalunok si Van at tumingin sa kanyang mga labi. Kung tatanungin ako, kung pera o mga labi mo, pipiliin ko ang mga labi mo, madam. Wala akong pakialam sa pera. Mahinang tumawa si Karina sa kainosentihan ni Van. Nagulat siya nang mabilis na lumapat ang mga labi ng binata sa mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Napakagat-labi si Van at umiwas ng tingin. Sorry sa ginawa ko, pero kung may makakakuha ng first kiss ko, gusto ko ikaw yun, Karina. Ikaw nang naka-virgin sa mga mata ko. Kaya dapat, ikaw na rin ang maka-virgin sa mga labi ko. Gusto ko, isang babae lang ang matatakam sa akin.
Bigla naman siyang pinamulahan sa hiya. Ang seryoso na. Tapos bigla mo pang pinaalala yan. Hindi ko nga sinasadya. Tumawa ang binata at napailing na lang. Matamang tiningnan ni Karina si Van. Mahirap lang ang lalaking nasa harap niya katulad ng ex-boyfriend niyang si Paul. Hindi niya maaaring ulitin ang parehong mga pagkakamali. Ngunit habang siya'y nakatayo roon, marami nang gumuguhong pader sa kanya. Banayad at mabilis lang ang paglapat ng mga labi nito, ngunit punong-puno naman ng sinseridad. Yun na yun? Tanong ni Karina. Tumaas ang mga kilay ni Van. Ang alin? Mas sumakbang siya palapit na ikinatigil ng binata. Ganun mo lang gustong makuhang first kiss mo? Hinawakan ni Karina ang leeg ni Van. Tumingkayad upang ilapit ang mga labi rito. Ipinikit niyang mga mata at dinama ang pinagsasaluhan nilang dalawa. Pareho silang hingal na hingal nang maghiwalay. Hinaplos ni Van ang mga labi niya bago ang sarili nitong mga labi. Tumawa ang binata at parang hindi pa makapaniwala. Sabihan mo ako kapag gagawin na natin yun, ha? Kumunot ang noo ni Karina kahit natatawa. Ha? Anong tinutukoy mo? Tumawa si Van at ini-adjust ang pantalo na suot. Sabihan mo ako kapag may mangyayari sa atin na higit pa ron. Ihahanda ko ang sarili ko. Napailing si Karina. Hindi pinaghahandaan ng mga bagay na ganun, love. Nangyayari na lang talaga yon kapag napifeel natin ang moment. Pero umiling si Van at mukhang nag-aalala. Hindi, kailangan nating sabihin ng isa't isa. Kahit ma-feel yung moment na yan, uurong ako kapag hindi ako handa, madam. Please, ano bang sinasabi mo? Okay nga lang. Natatawang sabi ni Karina. Hinagod ni Van ang batok. Please din, sabihin mo na lang ako. Iniisip ko lang na nakakahiya. Minsan kasi, hindi ako nagsusuot ng maayos na brief. Ayokong bumili ng bago kasi mahal. Kaya kung gagawin natin yun, paano kung butas ang brief na suot ko ng araw na yun? O kaya, maluwag yung garter. Mas masakit naman yun kung ikaw ang mata-turn off dahil lang sa brief ko. Kaya kapag gagawin natin, sabihin mo na lang, ha, para ready ako. Hindi na napigilan ni Karinang tumawa. Sobrang sakit ng tiyan niya sa sobrang pagtawa. Ayaw niya pang maniwala, kaya kumuha ito ng mga brief sa cabinet at ipinakita ang mga may butas at may mga maluwag na garter. Tama na! Tinapik niyang kamay nito. Okay lang yan. Wala akong pakialam dyan. Pero sige, kapag may time ako, reregaluhan kita ng maraming brief. Napangiti naman agad si Van. Sige, reregaluhan din kita ng panty. Girlfriend, boyfriend na tayo, di ba? Palagi kong pag-iipunan ng monthsary natin, love. Reregaluhan kita kada buwan. Muli na lang natawa si Karina. Napapasaya talaga siya ni Van sa mga kalokohan nito. Nung karelasyon niya si Paul kahit isang beses, hindi siya nito napatawan ng ganoon kalala. Tanging si Van lang ang kayang ilabas lahat ng energy at emosyon niya sa katawan. Hulog na talagang puso niya sa binata, mas matindi pa kaysa sa pagkahulog niya noon kay Paul. Natagpuan ni Karina ang sarili na nakahiga sa tabi ni Van sa kama sa loob ng treehouse nito. Nagkukwentuhan lang sila tungkol sa buhay ng isa't isa. Matagal niya nang nakalimutan kung paano ang magmahal, pero nang dahil kay Van, nagbago lahat ng mga pananaw niya. Muli niyang nakita ang sarili na muling binubuksan ng puso para sa taong handang magmahal sa kanya. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng magkaroon ng isang pamilya. Ang magkaroon ng isang taong talagang nagmamalasakit sa akin. Sabi ni Van habang hinahaplos ang kanyang buhok. Namatay ang nanay ko nung maliit pa lang ako. Hindi ko rin nakilala ang tatay ko. Lumaki ako mag-isa. Pero tong lugar, ito lang ang mayroon ako. Kahit minsan parang ang lupit ng lahat. Kapag tinitingnan ko ang magandang lugar sa paligid ko, nagiging okay lang ang lahat. Kaya masaya ako na nakilala kita, madam. Sana tayo hanggang dulo. Gusto ko sa'yo bumuo ng pamilya. Matamis na napangiti si Karina. Gusto niya rin yon. Masaya siya na sa kanya naiisip ni Van ang mga plano nito sa buhay at ang hinaharap. Si Karina naman ang nagkwento. Ang first boyfriend ko dati, masamang experience ko sa kanya. Kaya pakiramdam ko, lahat ng lalaking mahihirap sa buhay, ganun ang gagawin sa akin. Noong una, akala ko mahal niya ako, pero napagtanto kong pera ko lang ang gusto niya. Tumanggap si Paul ng pera mula sa aking mga magulang para lang layuan ako upang tapusin ang relasyon naming dalawa. Sobrang dinurog niyang puso ko. Kasi tulad mo rin ako magmahal.
Kapag nagmahal ako, gusto ko siya nang huli. Hinaplos niyang mukha ni Van. Pero okay na rin yon. At least, nalaman ko kung sino talaga siya. Kung nagpakasal kami, nagkatuluyan, baka magsisilang din ako. Kaya lahat talaga may dahilan kung bakit nangyayari. Ikaw nang kasama ko ngayon. Nung una aaminin ko, hinusgahan kita. Hindi naman ako matapobre pero natatakot lang ako, Van. Natatakot hindi pareho ang mga estado natin sa buhay. Pakiramdam ko, magiging problema na naman yon. Na baka katulad ka lang din ni Paul. Lumapit si Van at marahang hinaplos ang mukha niya. Karina, mahal kita. Hindi kita mahal dahil sa kayamanan mo. Hindi ko gusto ang pera mo. Kaya ko namang magtrabaho at kumita ng sarili kong pera. Vocation na lang ang natapos ko pero marami rin naman akong alam. Pakiramdam ko naman kung bubuo tayo ng pamilya. Kaya ko kayong buhayin. Wala akong interes sa yaman mo o ng pamilya mo. Ang mahalaga lang sa akin, mahal mo ko. Pangako, hindi ako magiging katulad ni Paul. Hindi kita sasaktan ng ganun. Ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Karina habang nakatingin sa binata. Matagal niya nang binabantayan ang kanyang puso, pero sa sandaling yon, pinakawalan niya na ang lahat ng takot at pagdududa. Yumuko si Van at idiniin ang mga labi sa kanyang noo. Wala kang dapat alalahanin, Karina. Nandito ako dahil lang sa'yo. Mahal kita at yun lang ang palagi mong iisipin. Ipinikit ni Karina ang kanyang mga mata at ipinatong ang ulo sa dibdib ni Van. Sa pangalawang pagkakataon, naniwala pa rin siya na posible pa rin ang tunay na pag-ibig. At habang kumikinang ang mga bituin sa kalangitan, napagtanto ni Karina na baka sa wakas ay natagpuan niya ng pag-ibig na matagal niya nang hinahanap. Pero kung kailan masaya na ang lahat sa kanila ni Van, saka naman darating ang panibagong problema. Hindi lang isang simpleng problema, kundi isang problema na susubok sa katatagan ng pagmamahalan na mayroon sila. Karina, Saad ng kanyang ama. kaya pinilit namin ang dinner na to. Kasama ang mga Monterreal ay dahil may importante tayong pag-uusapan. Tiningnan ni Karina ang mga Monterreal na nasa harap nila. Sinalubong niya ang tingin ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel. Ngumiti sa kanyang binata pero pakiramdam niya ay may mali sa lahat. Nagsalita ang nanay ni Karina. Pinag-uusapan na namin ang future ninyo ni Gabriel para na rin magsama ang dalawang pamilya. Itong dinner na to, pagkakasundo na official na kayong engaged ni Gabriel, anak. Natigilan si Karina at nadulas ang tinidor sa kanyang kamay. Ano? Engaged kami? Binigyan naman siya ng isang ngiti ni Gabriel. Oo, Karina. Mabuti to para sa ating dalawa. Pumayag ng ating mga pamilya at ngayon, opisyal na talaga. Naninikip ang dibdib ni Karina sa gulat. Pero, hindi ako kailanman pumayag dito. Hindi ako pumayag na pakasalan ka, Gabriel. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Mapakla siyang tumawa, para siyang nabulaga sa lahat ng sinasabi ng mga ito. Nakayuko ang kanyang ina, puno ng halong pag-alala at pagkabigo ang boses. Karina, ano bang sinasabi mo? Napagkasunduan ng dalawang pamilya na maikasal kayo ni Gabriel. Para na rin sa kumpanya natin. Kung mapapangasawa mo siya, maaayos ang problema at matutulungan ang pamilya natin. Alam mo namang nasa alanganin ng kumpanya natin. Okay din naman na mapangasawa si Gabriel. Ano pa bang gusto mo? Biglang tumayo si Karina. Hindi po ako papayag na magpakasal kay Gabriel. May mahal na po akong iba. Hindi ako magpapakasal sa anak ninyo. I'm sorry. Natahimik ang silid at ramdam na ramdam ang tensyon. Nagdilim ang mukha ng kanyang ama at halatang hindi nasisiyahan si Gabriel. Sino ang lalaking to, Karina? Sino ang mas mamahalin mo kaysa sa isang tulad ni Gabriel? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Nag-alinlangan si Karina. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Ayaw niyang isangkot sa usapang yon ang nobyo niyang si Van. Si Van, hindi ba? Ang hampas lupang mekaniko na yun ang mahal mo. Huwag mong tawaging hampas lupang boyfriend ko. Baka mas mabuti pa siyang lalaki kaysa sa'yo. Mariing sabi ni Karina. Yes, mekaniko siya. Mahirap lang ang taong mahal ko. Pero may prinsipyo siya at mahal na mahal niya ako. Namula ang mukha ng kanyang ama sa galit. Mahirap na naman. Ano bang pinapakain sa'yo ng mahihirap na yan para mabaliw ka na naman sa isang dukha? Isang mekaniko?
Isang taong walang ambisyon, walang kinabukasan. Ito bang gusto mo, Karina? Itapon mo na naman ang lahat para sa isang lalaking walang-wala. Nahihilahin ka lang pababa. Bago pa makasagot si Karina, sinampal siya ng kanyang ama sa mukha. Napaatras siya at baka bumagsak na siya sa sahig kung hindi lang siya hinawakan ng kapatid niyang si Nicole. Binigo mo na naman ako sa pangalawang pagkakataon, Karina. Nanginginig sa galit ang kanyang ama. Ano bang iniisip mo? Bakit sa mahirap na lalaki ka na naman bumagsak? Nangilid ang mga luha ni Karina. Wala na akong pakialam sa kayamanan, Papa. May pakialam ako sa pag-ibig, sa tunay na pagmamahal. Ginagalang ako ni Van. Wala siyang pakialam sa pera ko. Hindi ko gusto na magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Tinalikuran niya ang mga ito. Alam niya kahit anong pilit niyang ipaliwanag, hinding-hindi maiintindihan ng mga magulang niya ang pagmamahal niya para kay Van. Ngunit sa sandaling yon, may napagtanto si Karina. Kailanman ay hindi siya naging sigurado sa kanyang desisyon. Mahal niya si Van at ipaglalaban niya ito anuman ang mangyari. Van, mahinang sabi ni Karina habang tumutulo ang mga luha. Ang mga magulang ko, gusto nila na may ikasal ako kay Gabriel. Napagdesisyon na nila na siyang magiging asawa ko. I'm sorry. Agad na nagdilim ang mukha ni Van. Hindi ako papayag. Nagmamahalan tayong dalawa kaya bakit sa iba kanila ipapakasal? Pinipilit ka ba ng parents mo? Hindi ako makapaniwala sa kanila. Dapat hayaan ka nila na makasamang taong mahal mo. Isang nanginginig na hininga ang pinakawalan ni Karina. Hindi ko ginusto to. Ayoko kay Gabriel. Mahal kita, Van. Sorry na ganito kakomplikado ang lahat. Hindi nila ako hinahayaang pumili ng desisyon para sa sarili kong buhay. Please, magtanan na lang tayo. Umalis tayo malayo sa kanila. Naglakad palapit si Van at marahan siyang hinawakan sa braso. Hindi natin maaaring hayaang diktahan nilang mga buhay natin, Karina. Deserve mong maging masaya. Pumili para sa sarili mo. Pero hindi solusyon ang magtanan at lumayo sa gulong to. Bumilis ang tibok ng puso ni Karina. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lumalaban si Van. Pakiramdam niya na uulit lang ang nakaraan. Yun din ang sinabi sa kanya ni Paul noon. Anong ibig mong sabihin? Anong dapat nating gawin? Tumaas ang boses ni Karina. Kung hindi tayo aalis, ipapakasal nila ako kay Gabriel at mapupunta ako sa buhay na hindi ko gusto. Akala ko mahal mo ako, pero bakit parang sinusuko mo na ako? Karina, hindi. Hindi ako sumusuko sa ating dalawa. Hindi ako kailanman susuko. Huminga ng malalim si Van at marahang sinapo ang kanyang mukha. Hindi natin kailangan tumakas, Karina. May sarili akong paraan para ipaglaban ka. Magtiwala ka lang sa akin. Napatitig si Karina sa kanyang boyfriend. Anong ibig mong sabihin? Tahimik itong tumingin sa kanya na parang may iniisip. At walang salita, biglang lumuhod si Van sa harap niya. Umawang ang bibig ni Karina sa sobrang gulat. Van, anong ginagawa mo? Tanong ni Karina. Tumingin sa kanya si Van at puno ng emosyon ang mga mata. Karina, maaring wala akong singsing na may ibibigay sa'yo at maaring wala akong kayamanan na may ibabahagi sa buhay mo. Pero ang puso ko, buong-buo kong ibibigay sa'yo. At gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi para sa kayamanan mo, hindi para sa anumang may ibibigay mo sa akin. Mahal kita kung sino ka at gusto kitang pakasalan. Pakakasalan mo ba ako, madam? Bumuhos ang luha sa pisngi ni Karina habang nakatitig sa binata. Ang sinseridad ng boses nito, ang pagmamahal na ibinuhos sa mga salitang iyon, labis na naghahatid ng kagalakan sa kanyang puso. Yes, love. Bulong niya at lumuhod din sa harap nito. Oo, pakakasalan kita, Van. Niyakap siya ng mahigpit ng binata. Palihim tayong magpapakasal para hindi na sila makatutol pa. Kung gusto ka nilang ipakasal kay Gabriel, uunahan ko na sila. Hahanap tayo ng paraan. Magtiwala ka lang sa akin, Karina. Ang mga araw bago ang lihim na kasal ay napuno ng magkahalong pananabik at takot. Maingat nilang plinano ang lahat. Walang malaking seremonya, walang bisita. Gusto nilang silang dalawa lang at tahimik na ikakasal sa opisina ng mayor. Nang dumating ng araw, napag-usapan nilang magkita na lang sa munisipyo. Gusto kasi ni Van na bigyan siya ng oras kahit mag-ayos man lang. Nakasuot siya ng simpleng puting dress at may hawak na bouquet ng bulaklak.
Nakatayo si Karina sa labas ng Municipal Hall at sabik na naghihintay kay Van. Ngunit lumipas ang mga oras, hindi nagpakita si Van. Naghintay siya na naghintay hanggang sa unti-unting lumulubog ang araw. Wala pa rin siyang bakas na nakita ni Van. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at ang pag-aalala ay bumalot sa dibdib niya. Nasaan ka na, Van? Please, nangako ka sa akin. Nangingilid na ang mga luha ni Karina. Nang magsimula ng magsara ang opisina ng mayor, lumubog ang puso ni Karina. Hanggang sa nakita niyang mga magulang niya, humakbang ang kanyang ina at may hawak na isang sulat. Karina, nandito kami dahil hindi na darating si Van. Ipinaabot niya na lang yan sa amin, sabi ng kanyang ina at medyo iritado pa. Anong klase kang anak? Hindi mo man lang sinabi sa amin ang plano niyong to? Pero mabuti na lang, hindi natuloy ang kasal ninyo. Si Gabriel naman ang dapat mo talagang pakasalan at hindi ang dukhang yon. Ayaw mong makinig na naman sa amin. Anong nangyari? Wala, iniwan ka pa rin. Katulad lang siya ng ex mong si Paul. Nanginginig ang mga kamay ni Karina habang binabasa ang sulat. Nakilala niya agad ang sulat kamay ni Van. Karina, hindi kita kayang pakasalan. Hindi ko pala kayang ipaglaban ka sa pamilya mo. Alam ko masasaktan ka, pero hindi ko matutupad ang pamilyang gusto ko dahil sa gulong dulot ng pamilya mo. Inalok ako ng iyong mga magulang ng pera at kinuha ko yon. Hindi kita mahal sa parang sinabi ko. Nagsinungaling lang ako sa'yo. Kalimutan mo na lang ako. Sana makahanap ka ng taong karapat-dapat para sa'yo. Parang sinaksak ang kanyang dibdib ng mga salitang yon. Hindi siya makahinga ng maayos. Iniwan na naman siya ng lalaking labis niyang pinagkatiwalaan at minahal. Hindi niya na mapigilan na humagulgol habang nasa mga bisig ng kanyang ina. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Karina na parang nadudurog na siya. Iniwan na siya ni Van tulad ng ginawa ni Paul at ngayon parang nauulit na naman ang nakaraan na labis niyang kinatatakutan. Nakaupo si Karina sa tabi ng bintana ng kanyang silid. Hindi pa rin matanggal sa kanyang puso't isipan ang mga huling salita ni Van. Hirap siyang paniwalaan ng lahat dahil sa mga panahong magkasama sila ng binata, inakala niyang totoo at mahal na mahal talaga siya nito. Mas pinili nito ang pera kesa sa kanya. Ang mga salitang nabasa niya sa liham na yon ay parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang buong pagkatao. Nagtiwala na naman siya sa maling tao. Ibinigay ni Karina kay Van ang lahat. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy si Karina. Sinunod ang kanyang pamilya, sumama kay Gabriel, dumalo sa mga social event, at nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ngunit sa loob niya, tila sira na ang kanyang buong pagkatao. Pero may isang buhay na darating kay Karina. Buntis ako? Usal niya habang tinitingnan ang 2 linya sa pregnancy test. Naisip niya na naman si Van kung paano ito nangako na mamahalin siya, kung paano sila nagplano ng hinaharap na magkasama. Pero ngayon, nag-iisa na lang siya, pasan-pasan ang bigat ng isang responsibilidad. Sinubukan niyang kalimutan si Van pero may sumibol na buhay na hindi niya alam kung bunga ba ng pagmamahal o ng panloloko ng binata sa kanya. Buntis ka? Malamig ang boses ng kanyang ina. Bakit nagpabuntis ka sa lalaking yun, Karina? Masisira ng batang yan lahat ng binuo nating connection sa mga Monterreal. Baka sa mukha ng kanyang ama ang galit. Hindi pwedeng mangyari to. Dapat mong pakasalan si Gabriel dahil nanganganib na ang kumpanya natin. Bumilis ang tibok ng puso ni Karina. Nahinuha niya na kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. Nakita niyang pangalipusta sa mga mata ng kanyang mga magulang. Humakbang palapit ang kanyang ina. Karina, kailangan mong magpalaglag. Kung ayaw mong masira ang buhay mo ng ganito, hindi tatanggapin ni Gabriel ang isang anak na hindi sa kanya. Kailangan nating isipin ang kinabukasan mo at ng pamilya natin. Naninikip ang dibdib ni Karina. Naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Hindi ko po ipapalaglag ang bata. Bubuhayin, aalagaan at palalakihin ko po ang anak ko kahit anong mangyari. Namula ang mukha ng kanyang ama sa galit. Nagiging irrational ka, Karina. Ano na lang ang iisipin ng mga tao, ng mga Monterreal? Mawawala sa iyong lahat, pati na si Gabriel. Mahihirapan ang makaahon ng kumpanya natin. Wala na akong pakialam. Nanginginig ang boses ni Karina. Wala na po akong pakialam kay Gabriel. Wala akong pakialam sa mga inaasahan niyo po sa akin. Puro na lang po kayo pera.
Kumpanya. Hindi niyo po iniintindi ang nararamdaman namin ni Nicole. Tapos na po ako sa lahat ng to. Pagod na po ako. Hindi na po ako papayag na kontrolin niyo po ang buhay ko. Nagdilim ang mukha ng kanyang ama sa galit. Wala ka kung wala kami. Hindi ka mabubuhay mag-isa. Sa tingin mo, magiging madali ang buhay mo kapag kumawala ka na sa kontrol namin sa'yo. Hindi, Karina. Kahit wala ka na sa poder namin, pahihirapan pa rin kita. Hanggang sa gumapang ka pabalik at magmakaawa sa amin. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka mabubuhay nang wala kami. Kumuyom ang mga kamao ni Karina. Nagkakamali po kayo. Hindi ko po kailangan ng mga sinasabi niyo po sa akin. Simula bata pa, wala po kayong ibang ginawa kundi kontrolin ang mga desisyon ko. Na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ko nga po kailangan ng kayamanan. Wala po akong pakialam kahit pahirapan niyo pa ako. Nasa poder niyo po o wala. Pareho naman din ako nahihirapan. Kaya mas mabuting umalis na lang ako. Palakihin ko po ang aking anak. Wala na po akong pakialam kung itakwil niyo pa ako. Hindi na ako mabubuhay sa mga anino niyo at sa mga gusto ninyo. Dinuro siya ng kanyang ama. Magsisisihan mo to. Makikita mo. Maghihirap ka pa kaysa sa daga. Tandaan mo ang araw na to, Karina. Napakamakasarili mo. Ngunit hindi nagpatinag si Karina. Pagod na siya. Pagod ng kontrolin. Pagod ng husgahan. Pagod ng mamuhay sa isang buhay na hindi niya naman talaga gusto. Nagmahal siya ng buong puso pero nakuha pa rin lokohin. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong bumuo ng bagong yugto para sa kanyang sarili at para sa anak niya. Lumabas si Karina sa silid. Patuloy siyang sinisigawan ng mga magulang niya. Pero wala na siyang pakialam. Iiwan niya ang buhay na pinilit ng mga ito sa kanya at gagawa ng sarili niyang kinabukasan para sa kanila ng kanyang anak. Katulad ng sinabi ng ama ni Karina, talagang nahirapan siya nang umalis siya sa mga ito. May tinapos siya sa pag-aaral pero hindi niya magamit. Madali kasing makatunog ang papa niya at ginagamitan ng koneksyon para hindi siya matanggap. Kaya kahit mga simpleng trabaho na mababa lang ang sahod, talagang pinatos na lang ni Karina. Hindi siya sanay, pero kailangan niyang kumilos para sa kanilang dalawa ni Chelsea. Hanggang sa lumipas na ang 6 na taon, tuluyan na siyang nakapag-adjust sa mahirap na buhay. Anak, nandito na ang sandwich mo. 2 nang ginawa ko kasi alam kong nabibitin ka. Inayos na rin ni Karina ang mga gamit nito. Etong tubig mo, cold water. At anong bili ni Mama kapag kumakain ka na ng baon sa school? Nagsalita agad ang anak niyang si Chelsea. Pwede pong mag-share ng baon. Kapag may nag-share po sa akin, tatanggapin ko po kasi bawal po ako mangagaw. At bawal po sa akin ng juice at chocolate drink. Dapat water lang po. Napangiti siya at nilagyan ng ribbon clip sa buhok ng anak niya. Very good. Ang bilis talagang makatanda. Kapag umuwi na tayo, kantahan mo ako ng bagong nursery song na natutunan mo, ha? Tumango naman agad si Chelsea. Apo, Mama. Sa gasoline station po ba ulit ako muna tatambay kapag sinundo po ako ng mama po ng classmate ko? Napabuntong hininga si Karina. Oo, anak. Pasensya ka na. Alam ko napapagod ka at gusto mo nang umuwi. Kaso kapag hindi pa tapos ang shift ko, wala namang magbabantay sa'yo sa bahay. Kaya dapat kasama kita. Tumango naman si Chelsea. Okay lang po, Mama. Malamig naman po sa loob ng convenience store. Tapos palagi pa po akong binibigyan ng pagkain ng mga workmate niyo po. Kaya pagdating ko po sa bahay, busog na po ako. Tipid siyang napangiti. May mga pagkakataong nahihirapan na si Karina. Tahimik na lang siyang umiiyak kapag sobrang napapagod na siya at hindi na kinakaya. Hindi siya sanay sa mahirap na buhay. Idagdag pang kailangan niyang alagaan ang mag-isang anak niya. Gayunpaman, mapagod man at umiyak ng paulit-ulit, hindi pa rin sumusuko si Karina. At sa lahat ng paghihirap na nararanasan niya, may magbabalik sa buhay niya na talaga namang bibigyan siya ng inis, pait at nanunumbalik na pag-ibig. Te, tingnan mo. Ang ganda ng sasakyan. Grabe. Dream car ko ang mga ganyan. Nakangiting sabi ni Kaloy na katrabaho niya. Natawa na lang si Karina at naghanda na dahil sa tapat niya tumigil ang sasakyan. Nang buksan ito ang bintana, mabilis na siyang nag-asikaso. Full tank, sir? Yeah, unleaded. Malamig na sabi ng driver. Bigla siyang napaatras nang makita ang lalaking nasa loob ng magandang sasakyan. Maangas pang nakatingin sa kanya. Mamahalin ang itsura na para bang hindi dating mekaniko noon. Miss, unleaded, full tank. Ulit pa ni Van at mapanuyang tumawa. Hindi matanggal ang titig sa akin. Miss, do I know you?
Parang familiar ka. Parang nakita na nga kita sa bangungot ko. Unti-unting nabuhay ang galit sa dibdib ni Karina. Hindi po sir, baka kamukha ko lang po. Padabog siyang nagsali ng gas sa kotse ng walang hiya niyang ex-boyfriend. Hindi pa nakakalimutan ni Karina kung paanong hindi sumipot ang binata sa kasal. Tanging sulat lang ang iniwan sa kanya dahil pera lang din ang habol sa kanya. At pagkatapos ng 6 na taon, yon at makikita niya na naman si Van. Eto ang bayad, miss. Nakangising sabi pa ni Van sa kanya. Aabutin niya na sana 1,000 pero bigla nitong binitiwan iyon. Oops! Nadula sa kamay ko. Nanghahamak na sabi ni Van. Naabala pa kita. Damputin mo and keep the change para bayad sa effort mo ng pagdampot. Sobrang pigil ang inis ni Karina. Dinampot niya ang pera at ngumiti kay Van na nakangisi pa rin. May nakita siyang lamok na dumapo dito. Ayaw niya sanang pansinin, pero kinuha niya ng pagkakataon para malakas na masampal si Van. Gulat na gulat ang binata at napasingha pa. Bakit mo ko sinampal? Gasoline girl ka rito ah. Bakit bigla kang nananampal ng customer? Matamis siyang umiti sa binata, pero halos sakalin niya na ito sa kanyang isip. Sir, concern lang ako sa well-being mo. May lamok lang na dumapo sa mukha mo, kaya dinurog ko na para sa'yo. Pinakita ni Karina ang patay na lamok sa palad niya at hinipan pa sa pagmumukha nito. Halos yumugyug na ang kotse nito sa sobrang taranta nang lumapit siya. Lihim siyang natawa dahil parang sobrang apektado pa rin si Van sa kanya. Thank you, sir. Inilahad niya ang daan para lumayas na ang binata sa gasoline station. Have a nice day po, sir. Huwag na po ulit kayong bumalik. Hindi makapaniwalang tumawa si Van at napahawak sa manibela. Mabilis itong tumingin sa side mirror at tiningnan ang kamay niyang bumakat sa mukha nito. Tingnan mo tong ginawa mo. Ayaw pa rin magpaawat ni Van. Gusto mo bang i-report kita sa boss mo? Akala mo ba matatapakan mo na lang ako gaya ng dati? Hindi mo ba ako kilala? Sir, hindi ko po kayo kilala gaya ng hindi niyo rin po ako kilala. Nakangiting sabi ni Karina at nang aasar pa. Sir, kung pwede po, makakaalis na po kayo to give way po sa mga susunod po na magpapagas. Thank you. Masama siyang tiningnan ni Van bago isarang bintana ng sasakyan. Wala itong nagawa kundi ang umalis sa gasoline station. Gayunpaman, naitaboy niya man ang binata. Hindi siya mapakali. Hindi niya naman kasi basta pwedeng burahin sa buhay niya si Van dahil sa anak nilang si Chelsea. Kaso ang magaling na si Van, halos araw-araw nang nagpapagas doon. At halata namang pinagtitripan si Karina dahil kahit nasa kabilang side na ito, iikot pa kapag nakitang hindi siya ang magsasali ng gas. Pati tuloy trabaho niya, nadadamay na. Hanggang isang araw, nakita niya na lang na may tinatayong bagong car shop sa tapat ng gasoline station. At sino pa bang may-ari? Walang iba kundi ang walang hiyang si Van. Kahit ilang beses nilang nagkikita ni Van, hindi niya mabanggit-banggit ang tungkol sa anak nila. Hindi rin naman nagkakatagpo ang mag-ama dahil magkaibang oras na nandoon sa gasoline station. Tingnan mo, hindi ka ba nagtataka? Napakayaman ko na. Pagyayabang ni Van sa kanya, iniistorbo ang kanyang break time. Hindi mo ba tatanungin man lang? Grabe no, kung paano niyo ako alipustahin ng pamilya mo. Sino mag-aakala na yayaman pala ako ng ganito? Kumunot ang noon ni Karina. Hindi siya sumagot. Sa ilang araw na nagpapapansin sa kanya si Van, hindi niya batid kung bakit parang si Karina pa ang may kasalanan. Masaya ba? Iniwan mo ako tapos naghihirap ka ngayon. Mariing sabi ni Van. Anong pakiramdam, ha? Napailing si Karina at hindi nakapagpigil. Anong ako? Ikaw ang nang-iwan sa ating dalawa. Hindi ka sumipot sa kasal nating dalawa at sulat lang ang binigay mo sa akin. Sinabi mong hindi mo na ako mahal at mukha kang pera. Nanlaki naman ang mga mata ni Van at hinawakan ang braso niya. Anong sinasabi mo? Paano ko sisipot sa kasal kung dinemanda niyo ako ng tatay mo? Paano ko pupunta kung sinigurado niyong dalawa na mabubulok ako sa selda? Umawang ang bibig ni Karina. Hindi kita maintindihan. Nangilid ang mga luha ni Van at punong-puno ng galit ang mga mata. Pati si Mang Tonyo na walang kinalaman. Dinamay ng walang hiya mong ama. Pinatay niya si Mang Tonyo at ako na frame up. Nabulok ako sa bilangguan sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Pero mabuti na lang, nahanap ako ng totoo kong tatay. Tinulungan niya akong makalaya. Tapos na ako sa mga magulang mo, kaya ikaw naman ang babalikan ko.
Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa'yo, Karina. Pilit siyang nagpumiglas mula kay Van. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ng binata ang lahat ng yon. Hindi niya batid kung bakit pati sa kanya galit na galit si Van. Bago pa siya makapagsalita, bigla niyang narinig ang boses ni Chelsea. Mama! Nakangiting tumakbo si Chelsea papalapit sa kanya at niyakap siya. Nanghina ang mga kamay ni Van at napatingin sa bata. Mama, may anak ka na? Sinong ama? Tumingin ang inosente niyang anak kay Van. Hi po! Kaibigan ka po ni Mama? Ako po si Chelsea. Ano pong pangalan mo? Nakita niyang naguguluhang mga mata ni Van habang tinitingnan si Chelsea. Bago pa ito nakapagsalita, binuhat niya ng anak niya palayo roon. Galit si Van sa kanya at natatakot siyang pati ang bata madamay sa galit na hindi niya alam kung saan nagmumula. Mabuti na lang, hindi na muling nanggulo si Van. Tinapos niya na lang ng maayos ang kanyang trabaho. Pero ang isip niya nasa mga sinabi ni Van. At pakiramdam niya, isa lang ang makakasagot ng lahat. Eto na palang pamangkin ko, nakangiting sabi ni Nicole. Minsan bisita rin kayo sa amin para naman makalaro niyang anak ko ate. Alam ni Karina na nabilanggo ang kanyang ama. Pumutok ang balitang yun sa media. Nalugi na kasi ang negosyo nila at naghihirap na. Ang mama niya kasama ni Nicole at ang pamilya nito sa mas maliit na bahay nakatira. Nakausap at napatawad niya na naman ang kanyang ina, pero ang kanyang ama nanatili pa rin na matigas. Tumango si Karina at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Alam kong nabilanggo na si Papa dahil sa staffa, pero may kinakaharap pa ba siyang kaso ngayon? Napakagatlabi si Nicole. Ate, oo. Sorry hindi ko agad sinabi sa'yo. Involved kasi ang ex-boyfriend mo. Kahit ako, nagulat din sa diniin niya laban kay Papa. Matibay din ang ebidensya kaya pakiramdam ko mananalo sa kaso si Kuya Van. Humigpit ang hawak ni Karina sa bag niya. Kung ganon, may posibilidad na totoo nga ang sinasabi ni Van sa kanya. Nang makauwi, gulong-gulong isip niya. Mama, tingnan mo po. Nandun po sa tapat ng bahay natin ang friend mo. Sabi ni Chelsea at itinuro ang nakasalampak na si Van sa gilid ng bahay nila. Mabilis na tumakbo si Karina at nilapitan si Van. Bumaha ang pag-aalala sa kanya nang makitang lasing na lasing ito. Pilit niyang inangat ang mukha ng binata. Namumula ang mga mata nito at may namumuong mga luha. Karina! Usal ni Van. Napabuntong hininga siya. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang bahay namin? Umuwi ka na. Tiningnan niya si Chelsea at pinapasok muna sa bahay nila. Karina! Sinusubukan itong hawakan ng braso niya at tumulo na ang mga luha. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Galit ako sa'yo. Dapat galit ako pero sino bang niloloko ko? Nagpapapansin ako kasi gusto kong mapansin mo. Gagante? Sinong gagante? Paano ako gagante kung sa kabila ng lahat ng pinaniniwalaan kong pagkakamali mo, mahal na mahal pa rin kita? At bakit may anak tayo? Si Chelsea. Ano ko siya, di ba? Anak natin. Tumulo na rin ang mga luha ni Karina. Inalalayan niya na lang si Van sa loob ng bahay. Inasikaso nila ni Chelsea ang binata. Ew, Mama! Ang lasinggero naman po ng friend mo. Sabi ni Chelsea habang tinitingnan ng ama. Mahina siyang tumawa. Anak, hindi ko siya friend. Pero siyang papa mo. Nanlaki ang mga mata ni Chelsea. Siya po ang papa ko, nasabi mo po nasa malayo. Marahan siyang tumango. Oo anak, bukas kapag nahimasmasan na siya kakausapin natin siya. Maging mabait ka sa papa mo ha. Marami na kasi siyang paghihirap anak na hindi natin nalaman. Kaya po ba umiiyak siya kanina? Tanong ni Chelsea. Marahan siyang tumango. Nang gabing yon, sabay-sabay silang natulog. Nagulat na lang siya kinaumagahan na may nagluluto na sa kusina nila. Nang makita siya ni Van, bakas ang gulat pero mabilis na mangumiti. Nagising agad ako. Ako nang nagluto ng almusal natin. Nakangiting sabi ni Van. Good morning po, Papa. Pahingi po niyang gatas, please. Sabi naman ni Chelsea. Natatarantang kumilo si Van. Hindi ito sanay sa kusina niya kaya tinulungan niya na. Nang tumingin sa kanya si Van, titig naman sa kanya ang binata at mabilis na napangiti. Napabuntong hininga si Karina. Sorry sa ginawa ng mga magulang ko sa'yo. Hindi ko talaga alam yon. Ang alam ko lang, iniwan mo ako sa kasal at may sulat kang iniwan.
Pero na-realize ko na baka gawa-gawa na lang yun ng mga magulang ko. Pero bakit kasama ko sa galit mo? Anong kasalanan ko? Napakagatlabi si Van. May recording silang binigay sa akin. Sinasabi mong hindi mo na ako mahal, na nandidiri ka sa akin at ayaw mo talaga akong makasama. Napapakinggan ko yun habang nasa loob ng selda, kaya hindi na ako makapag-isip ng tama. Pero ngayon, nalinawan na ako katulad mo. Wala akong na-record na kahit ano. Hindi kita kayang pagsalitaan ng ganon. Napabuntong hininga na lang si Karina at tumango. Mahal pa rin kita. Puno ng emosyon, nasabi sa kanya ni Van. Ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Nanginginig ang mga kamay niya habang naghihiwa ng mga gulay. Sobrang dami ng mga nalaman nila, kaya na-overwhelm siya bigla sa sinabi ng binata. Nagulat siya nang may tinanggal itong singsing sa kwintas nitong suot. Nasa akin pa rin ang singsing na to. Binili ko to para may maibigay sa kasal nating dalawa nun. Sinubukan ko nung itapon, pero wala pang ilang minuto at para akong baliw na hinanap ko ulit. Nasa kabila ng galit na nararamdaman ko sa'yo, sobrang tindi pa rin ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi niya na napigilan na tahimik na lumuha. Mahal din kita. Akala ko iniwan mo talaga ako. Akala ko talaga hindi mo ako mahal. Mahigpit siyang niyakap ni Van. Hindi mangyayari yun. Ikaw ang una at huling babaeng gusto kong mahalin, Karina. Hindi pa rin nagbabago yun. Wala nang makakapaghiwalay sa atin, ha? Magsasama tayong dalawa at bubuuin ang pamilyang pinapangarap nating dalawa. Tumango agad si Karina at di namang yakap ni Van. Sa wakas, muli niyang nakasama ang lalaking pinakamamahal niya. Hindi nagtagal, nagpakasal na rin naman sila. Tumira sila sa munting paraiso kung saan nagsimula ang lahat. Ready na ako sa baby number 2, madam. Nakangiting sabi ni Van. Maayos ng brief ko, halika na sa loob. Natatawang lumingon si Karina sa kanyang asawa. Huwag mong sabihing nagsuot ka na naman ng luma mong brief. Medyo natawa si Van. Sorry na. Hindi ako sanay na bago talaga. Sumasakit ang singit ko. Mas komportable ako sa mga luma. Halika na habang tulog pa si Chelsea, madam. Nagpahila naman si Karina sa kanyang asawa. Maraming kabiguan sa pag-ibig si Karina. Naloko na rin siya ng unang taong pinagkatiwalaan niya. Kaya takot na takot siyang sumubok noon kay Van. Gayunpaman, mabuti na lang at naging matapang siyang muli. Masaya ng buhay ni Karina kasamang pamilyang binuo nila at ipinagpapasalamat niya yun sa Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin pwedeng kontrolin ang desisyon ng ibang tao kapag kaya na nilang magdesisyon. Hayaan natin silang malaman kung ano ang tama at mali. At kapag nagkamali, hayaan natin silang matuto sa sarili nilang paraan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.